Ang issue po natin ngayon ay academic discussion po natin tungkol po din sa lumapit po sa akin. Sabi po sa akin kung po pwede po raw ay tulungan ko mag-draft ng isang proposed bill yung isang konsehal ng bayan para po siya ay if ever na, kasi po last term niya na po public office, sabi po if ever na mawala po raw siya sa public office, baka puro po pwede na makagawa ng ordinansa na mapanatili siya sa government office. Tapos po, importante sa kanya ay makuha niya yung fund for the recovery of the delineation of territorial boundary of the municipality. Ang sa akin naman po, kinausap ko po ng personal yung mismong tao po na meron po siyang personal interest about po dun sa ano nga po, yung recovery nga po ng territorial boundaries ng nasabing bayan. Sa akin po, siguro po, for my own personal opinion, it is more better if the councilor itself will do the proposed bill in order to him to stay in the position for recovery of the territorial boundary of the town. I will assume that he will serve public office for 40 years because napakatagal niya na po sa serbisyo publiko. And because of that, I assume too that he was capable and able to do a proposed bill because of his long time sitting in public office. Ina-assume ko po na hindi po siya sumusweldo lang doon sa naturang opisina, kundi siya po ay isa ng ganap na talagang public servant. Ang ibig pong sabihin the in and outs of the public office was already perfected by him. Ibig sabihin po,
kahit ano pong sabihin sa kanya, hindi niyo po siya kayang paikutan po pagdating po sa public office. But, ang tanging question na lang po doon ay kung siya ay nag-assume and nag-assume or nag-aspire or he is a incumbent public official or officer. Ibig sabihin po, alam niya na po yung trabaho. But despite of that, dahil nga po sa may sumasangguni sa akin na tulungan ko raw mag-drop. Binigyan ko na po siya ng mga hint dahil personal ko po siya nakausap. Sabi ko po nga sa kanya, kung gagawa ka ng proposed bill na manggagaling sa former or past resolution that came from the previous years of his service during his incumbency on public office. Sabi ko, may guide ka na kung saan ka kukuha. Di ba? May guide ka na. Not unless na sobrang busy niya, paggawa niya sa iba yung proposed bill. Hindi niya magampanan yung trabaho na yun bilang legislator. Di ba? Pero sabi nga trabaho niya yun bilang legislator. Titingin lang. Usi lang, te. Magmamarites. Kaya ano tawag sa malaking isda na yan? Maya-maya. Maya-maya po yan. Babalita ako sa amin, meron isdang ganyan. May bangot, may dalag, may tilapia po dito. May tapa, minsan. Magkano bentahan niyang per kilo? Ha? Magkano bentahan per kilo? Ilang ano po, maya-maya? 50 lang po. Yung ano pa, bangos. Sandaan ngayon. Ano po yan, tayo? Yung tabang lang yan, di ba? Pispan. Fish pan dito sa atin. Sandaan na ngayon, mura-mura. Dati mataas, 150. 150. Pag walang bangot, 150. Pag marami. 80 pa nga kami na kasi. Isang mula yung bumagino. Ibig sabihin, matagal na kayo nagbebenta rito niyan. Di meron kayong Wala ko kami pispan. mahango lang kayo? Pero siyempre, tiyaga, no? Hanap buhay, Mura lang pala, no? Maya-maya. Ang sarap na, inihaw siguro. O kaya yung ano? Yung miso. May miso. Sinigang sa miso. Sige, salamat para mabalita sa amin. Para pag napadaan ako makapabili na ako.
Back to our topic. Ah, teka, medyo nawala ako eh. Nag-pause ako eh. Medyo matagal eh. In-interview ko pa yung Ali. Isipin ko yung ating topic. Okay. I recall it. Uh, our topic is about the request of one of my friend, an old friend, to make a draft of proposed bill, to make that proposed bill an ordinance, enable that that person may continuously represent the recovery of the territorial boundaries of the town. Okay. Hindi naman sa tayo nagdadamot, pero hindi ba, tinanong ko naman siya, ano ba ang mas mabisa, ordinansa o resolusyon? Sinagot niya rin naman ako. Ang sabi niya sa akin ay ordinansa. So, because it was only a resolution, he has no power. Although he was, we cannot disregard or diminish the authorization given to him by the council, but it can be amend, repeal, or revise by the current administration, so that kung gusto niya talaga gusto niya lumapit siya sa ibang abogado, pwede rin naman, di ba? Katulad ng pinag-usapan namin yung deposition paper. Deposition paper, you are bearing or stating something or deposing something in a paper, or you may call it affidavit. Deposition paper. Pero if you want to compel the opposing party to appear in order to affirm all the declaration that you may depose, it is a big question, because even the opposing party affirm on that deposition, it must be proven by the court. The court may determine all the contents, what has been written in the deposition paper. Di ba? Di naman ganun kadali yun. Nag-depose ka nga, inaamin nung ano. Pero the question is, admissible ba yun? Di ba? Admissible to on the part of the court to render judgment. Di ba? Hindi naman yun. It may be part of the evidence, but it must not be the merits of the case. Di ba? Kung i-confirm niya yung lahat ng nakasulat dun sa ano, at i-affirm niya na it was true, but what is the credibility and integrity of the person who
who will affirm or confirm the said documents. And who gave them the authority? Di ba? Even though they are the present authority, but it must be based on legal documents. Hindi ganun kadali yun. Di ba? Hindi ganun kadali yun. Parang pinangungunahan mo yung determination ng korte. Mali, di ba? Kaya ang masasabi ko din sa pangyayaring yun, yung paghingi sa akin, wala namang problemang humingi. But he should be recognize me as the one who helped him to produce that document, di ba? Hindi naman sa gusto kong ako yung makakuha ng merito. Pero ako kung pinaghirapan ko yun ang tanong dun he will be the one who do that because of his knowledge and skills in his term of office during his term of office in the past 40 years di ba? Dapat he must be knowledgeable and skill, di ba? Unfair naman kung we are paying him as a public servant, as a councilor, legislator. If he can do that function that was mandated for him being a legislator. Di ba? Hindi naman yata appropriate kung he will get the merit, although he was the one who must do that proposed bill. Di ba? Wala namang problema sa ating tumulong. Kasi brainstorming lang naman yun contribution of knowledge, sharing of knowledge. Although sabihin natin na incapable siya doon sa parte na yun, pero kaya niyang gawin. Pwede rin siyang magpagawa sa talagang abogado kung gusto niya. Kasi hindi naman tayo abogado. Diba? Ang advantage lang natin sa kanya, we have knowledge when it comes to making legal documents. Diba? Siyempre, every time in our life, kailangan we continue study. Patuloy pa rin tayo nag-aaral. Hindi tayo tumitigil sa isang banda lang. Although sabi nga tumatanda tayo. Pero kailangan may pinagkakatandaan, di ba? Hindi yung kabig ka lang ng kabig. Sabihin, wala ka mang kinabig, pero yung kumakabig, pagpalagay natin na palaging may nakalagay sa kanyang bibig at hindi pa nga nauubos yung nakalagay sa bibig, meron na limang ilalagay.
advantage niya yun sa ating mga taong walang ganong kakayahan. Pero, despite of that, lumamang tayo sa wala naman nating tigil na pag-aaral. Na inaaral natin yung bawat di ba? Bawat circumstances. Sabi nga, maging critical thinker ka, di ba? Kaya, pero hindi sa lahat ng bagay, hindi naman sa lahat ng bagay, ina-allow mo yung mga bagay na nakakapag-deprive sa iyong karapatan. Pero minsan, pinapalagpas mo dahil ayaw mo nang maabala. Ayaw mo nang maistorbo. Inalalagpas mo na lang. Pero alam mo kung tama o mali yung ginagawa nila. Di ba? Minsan nakikilala mo rin yung tao. Di ba? Depende sa socialization. Di ba? How to socialize, di ba? It's part of how to socialize ganun talaga. But siyempre wala tayong magagawa sa party na yun. Yung driver ng Mitsubishi Pajero, ibig sabihin, hindi siya nagmamadali, kaya di siya nagbigay siya, nagparaya. Ayun, di ba? Nakatawid tayo ng maayos, ligtas. Nagparaya yung may mga taong ganun. Minsan nasa mood sila. Minsan naman, wala sa mood. Hindi natin masisisi yung tao. Diba?
Naglalakad na ako. Hey! Bakit lang tayo lang po? I'm taking deep breath and thinking right. What's going on? I said, ah, yeah, yeah, yeah. Ah,
yeah, yeah. I said, hey, what's going on?
Galing ka sa kabilang bahay. Please like, share, and subscribe.